Hello, my dear Libra. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-Love Collective reading, my dear. Kahapon, meron kasi akong nakita sa ating comment section na nag-request. Actually, medyo marami-rami na sila. Ito din mga nakaraang araw, meron din ako nabasa na Love Collective reading naman daw. So, naisip ko na, oo nga naman, medyo matagal na tayong hindi nagla-Love Collective reading. So, bakit hindi tayo mag-Love Collective reading? Okay? So, magre-reminder lang ako, my dear. Ang gagawin po natin ngayon ay general readings. Hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And don't worry, my dear, kung hindi ka man mag-resonate sa reading na gagawin natin ngayon, I will try my best, my dear, na makagawa po ng uh, iba pang readings. Okay? Like, another Love Collective reading, my dear. Okay? Kasi medyo mahirap pong magsingit ng panibagong reading talaga si schedule natin kasi as of this moment, naka-daily upload tayo. So, um, ang mangyayari is hindi tayo makakapag-daily upload kasi nagla-love collective reading tayo. But anyway, ganun talagang buhay. We cannot have it all. Hindi natin magagawa lahat kasi iisa lang naman ang ating katawan. So ngayon, mag-focus muna tayo sa ating love collective reading, my dear. So kung hindi maka-resonate today, don't worry. I will try my very, very best, my dear Libra, na makagawa pa po ng mga love collective reading in the near future. Okay? So bago tayo mag-proceed, my dear, gusto ko lamang pong kunin tong pagkakataon na ito na makapagpa-thank you or makapagpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawa naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo, my dear. Kuha tayo ng 3 cards dito sa ating oracle card. Tapos 12 cards tayo doon sa ating tarot cards. Ano daw? Sa ating tarot cards. Okay? Okay? Mm-hmm. Okay? Kompleto na? First card natin is, I don't feel guilt, ano daw? Guilty for how I treat you. My ego is too big to care. Ay, may attitude. Nag-a-attitude ang card. Sabi niya dito, hindi daw siya nag-guilty sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Ay, mapagmalaki, mapagmataas kung sino man ito. My ego is too big to care. Kumbaga wala siyang pakialam sa kung ano man ang nasabi o nagawa niya sa'yo, my dear, kasi ang kanyang ego is too big para magkaroon ng pakialam. May attitude, 'di ba? Ma-attitude ito. Okay. Next natin is, I feel overwhelmed. I am drowning in my own thoughts. Okay. Lumaki ang ulo nito, no? Lumaki ang ulo nito, my dear. Masyado siya na-overwhelm ng mga bagay na nangyayari sa kanya, my dear. To the point, my dear, na para naging insensitive na siya sa nararamdaman mo. Okay? Masyado siya nalulunod ng kung ano man yang bagay na nangyayari sa kanya to the point na na-invalidate niya na, my dear. Nawala na siya ng pakialam sa nararamdaman mo. Ang sarap bigyan nito ng no? Ang sarap bigyan ng isa, ganon. Okay, tingnan natin Next card natin. I am seeing someone but I am not ready. Ay, ayoko nito. I am seeing someone but I am not ready for you to know about them yet. Okay. My dear, ito yung energy ng tao
na parang sinunod niya lang yung gusto niya. Okay? Parang, okay, kaya kong gawin to, gagawin ko to, and wala akong pakialam, Libra, kung anong mararamdaman mo. Wala akong pakialam kung Actually, sabi dito, I am seeing someone but I am not ready for you to know about them. Ay, them! Ibig sabihin more than one. To you to know about them yet. Ay, ibig sabihin nakikipag-date na siya. Okay. And hindi niya iniisip na pag nalaman mo to, masasaktan ka. So in short, wag tayong mag-focus dun sa pakikipag-date niya. Mag-focus tayo dun, my dear, sa ginagawa niya lahat ng gusto niya dahil gusto niya at wala siyang pakialam kung ano yung nararamdaman mo as of this moment. Nakakagigil. Lumaki ang ulo nito, my dear. Okay, and maraming dahilan kung bakit lumalaki ang ulo ng isang tao. Una, dahil nagkapera. Pangalawa, dahil siguro alam niya na lagi mong pinapatawad, kaya parang paulit-ulit lang. Maraming dahilan, my dear. Pero to the point na sabi niya dito, I feel overwhelmed. I am drowning on my thoughts. Ibig sabihin, my dear, parang sa pakiramdam niya, I am Superman. Kaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin at wala kang magagawa, Libra, para pigilan ako. Kung sakasakali man na malalaman mo, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kung iiyak ka, or madidepress ka, or mai-stress ka, wala akong pakialam. Ang ano nung energy niya, ang gaspang. Ang gaspang ng pag-uugali, grabe. Minsan meron din akong kakilala na ganito, my dear, dahil siya ang provider ng pamilya, siya ang nagdadala ng pera sa bahay. Kung tratuhin niya yung asawa niya parang basahan. At gigil na gigil ako habang kausap ko yung asawa niya, gigil na gigil ako kasi sabi nung asawa niya, gusto ko nang magtrabaho, Mare, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, bakit di ka kasi yung asawa ko, ganito, ganyan. Sabi ko, magtrabaho ka na lang, kaysa naman yung ganyan. Kasi parang lumalaki yung ulo dahil parang siya yung provider. Pero hindi ko naman sinasabi, my dear, na ganun yung sitwasyon. Kumbaga, parang naalala ko lang siya sa energy ngayon. Kasi ganito yung sitwasyon niya na parang niloloko na siya. Tapos parang wala siyang magawa kasi nga parang may something na pinanghahawakan yung asawa niya laban sa kanya na parang, okay, magagalit ka sa akin, wala kayong kakainin. Yung parang gano'n, parang ka bina-blackmail. And walang pakialam sa'yo 'to, my dear. I don't feel guilty for how I treated you. Kung paano kita tratuhin, hindi ako nagsisisi o hindi ako nagi-guilt. Ay, tutuloy pa ba natin 'to? Mukhang mangangailangan tayo ng BP, my dear, 'no? Mukhang tataas yung aking blood pressure sa reading na ito. Okay. Isa 'to sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagla-love reading kasi talagang kumukulo talaga ang dugo ko talaga, my dear Libra. Kasi nangungulo talaga, nanginginig ang kamay ko. Parang gusto kong, nako. Okay, anyway, my dear, relax. Inhale, exhale muna tayo. Inhale. And of course, matuto tayo mag-exhale. Okay, my dear, kunin na natin yung 12 cards for additional message. Okay, 1, 2, 3. Okay, meron tayong Page of Cups, immature na energy. Okay? Normally, ang Page of Cups is more on being creative, imaginative na energy, pero that is a young energy kasi, my dear. Okay? Very young. Hindi ko na sinasabing bata siya. Posibleng isip bata lang talaga siya. Okay. So, minsan din ang Page of Cups is
like meron din siyang energy ng pagiging insensitive because 'pag ginusto nga niya, ginusto talaga niya ng dahil sa bugso ng kanyang emotion. Yung para bang bugso ng kanyang damdamin, okay? So tingnan natin my dear, pero posibleng you're dealing with a person na immature, okay? Like immature talaga siya, okay? Hindi pa dapat siya nagpapamilya or nagrerelasyon, dapat ginagawa niya muna yung mga gusto niya, okay? Ganon. So next, 3, 4, 5. The Ten of Pentacles, may pera na na-involve dito, my dear. Posibleng mayabang. Okay, kinakain ng kayabangan niya. Or posibleng galing naman din sa medyo nakakaluwag-luwag na pamilya. Pwede naman kasi Ten of Pentacles yan, okay? So ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7, 8. We have here the energy of the King of Sword. Okay. Alam mo, ang King of Sword, maganda naman yan eh. Kasi ibig sabihin, parang meron siyang kakayanan to create something. Kaso, posibleng may pagkamayabang talaga yung energy niya. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi tingnan mo yung opposite ng energy ng King of, yung left and right niya, my dear. Ten of Pentacles is something na stable. Stable tong card na to. Okay? Pero tingnan mo yung nasa kabila niya. Five of Pentacles, energy ng kahirapan. So, ibig sabihin, itong tao na to, my dear, may pagka-impulsive talaga siya. Okay? May pagka-impulsive siya. May pagkamahangin or may pagkamayabang ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Baka posible din na galing sa, ayoko naman sabihin pamilyang may kaya, pero mayaman, pero posibleng pamilyang may kaya, no? Hindi naman as in like mayaman, pero posibleng pamilyang may kaya, okay? So ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay? 9, 10, 11, 12. Okay. Let's do this, my dear. Okay? Pero so far, dito, posibleng galing siya sa pamilya na merong kaya, okay? Immatured ang kanyang pag-uugali. The King of Pentacles, hindi ka mananalo dito, my dear, okay? Kasi masyadong mataas ang tingin nito sa sarili niya, okay? Makikipagdebate ka sa tao na to, makikipagtalo ka. Kaya siguro parang ganon, no? Kasi mataas ang tingin niya, King of Swords to eh. Intelligent ang hawak nito. Pero hindi naman siya 100% na intelligent kasi, 'di ba? Posibleng maging kung sabihin natin sige, may pinag-aralan siya, natapos siya kung ano man. Sabihin na lang natin, okay, sige, meron siyang alam na hindi alam ng iba. Pero kung meron siyang energy ng Page of Cups, hindi to magre-resonate. Kahit sabihin mo pa, my dear, na maganda ang pinag-aralan nitong tao na to, kung ito ang nauuna, Page of Cups, wala din. Kung isip bata to, wala din. Kung impulsive to sa mga desisyon niya, wala din. Okay? Ang mangyayari sa tao na to is nasa huli ang pagsisisi. Ganun ang mangyayari. Pero dahil high pride siya, hindi niya aaminin yun. No? Gagawa siya ng isang action, tapos pagsisisihan niya, tapos hindi naman niya hindi niya i-acknowledge yun sa'yo. Sabi niya, ay sorry, sorry, kasi ganito hindi. Magmamalaki pa siya. Okay. Kaya siguro nauuwi minsan sa away o hindi pagkakaunawaan. Kasi hindi magpapatalo tong tao na to kasi King of Swords yan. Okay? Pero nakukuha ko dito may pagkamayabang tong tao na to. Okay? Mahalaga sa kanya yung tingin sa kanya ng tao, yung kanyang appearance, kung paano siya makikita ng mga tao, kung alam mo yon yung status niya sa buhay, okay? And to the point that I am seeing someone but I don't want you, may pagkamalandi itong tao na to. May pagkamaharot. Okay? Yung sasabihin niya na, ay magkaibigan lang kami, hindi yon. Hindi talaga kayo magkaibigan. May something yon. Double purpose yon. Yung harutan nyo, yung ngitian nyo, yung pagiging magkaibigan nyo, may something yon. No? Lagi siyang ganon. Okay? Let me see.
Yeah, defensive. Sabi ko sa'yo, my dear, ano sabi ko kanina? Maski ma-discover niya o ma-realize niya, my dear, na mali siya, talaga ipaglalaban niya talaga. Kaya minsan, nakakasakit na siya ng damdamin ng tao. Kasi, ayaw niyang umamin sa kanyang pagkakamali. Ayaw niya, pag kino-correct mo siya, "Oy, alam mo mali yan, hindi maganda yan kasi pamilyado ka na tao, asawa na kita, partner na kita, dapat hindi mo na ginagawa yan, dapat hindi ka na nakikipagharutan doon, dapat ganito, ganyan, gano'n." Paglalaban niya, "Eh, kaibigan ko lang naman yun, eh, katrabaho ko lang." Gano'n. Pero honestly, hindi ka tanga, my dear. Alam mo kung ano yung nangyayari. Kilala mo siya. Alam mo kung ano yung action niya, yung kilos niya. Alam mo yung pagkakaiba ng magkaibigan sa merong laman. Kaya pag kino-correct mo siya, ayaw niya magpa-correct. Okay? Yan, may pagka-defensive siya, my dear. At mapagbalat kayo 'tong tao na 'to. No, iba yung pinapakita niya sa labas, iba yung pinapakita niya sa loob. Okay, sa labas okay siya, perfect siya. Sa loob ng relationship sa tahanan, ang dami niyang kung ano-ano. Okay? The Nine of Cups. Matayog ang saranggola ni Pepe. Wala namang masama na mangarap ka, pero not to the point na nasasagasaan mo yung mga tao, especially yung mga taong nagmamahal sa'yo, na parang nagiging insensitive ka na sa nararamdaman nila. Na porket nagkaroon ka ng pera ngayon, akala mo kung sino ka na makapagsalita. Na porket ikaw ang nagpro-provide, akala mo kung sino ka na ang makapagsalita. 'Di ba? So yun ang nakukuha ko dito, my dear. Hindi makikinig sa'yo 'tong tao na 'to. Hindi makikinig sa'yo 'to, my dear. Laging may rason, laging may isasagot. Okay, kahit tama na yung mga sinasabi mo, mali ka pa rin. Hindi ka magiging tama sa tao na 'to. Okay. Kasi wala siyang ibang iniisip, my dear, kung hindi sarili niya. At saka hindi siya nakakaramdam ng guilt. Hindi siya nakakaramdam ng pagsisisi. Okay? Next card is the energy of the Four of Cups. Pag ginusto niya talaga. Delikado to. Kasi wala na sa isip niya kung may karelasyon ba siya, may partner ba siya, may masasaktan ba. Basta pag ginusto niya. Mhm. Kahit na sinasabi na sa kanya ng intuition niya, kasi meron siyang King of Swords, so ibig sabihin matalino talaga 'to. Possible na may pinag-aralan 'to, 'di ba? Kahit na sinasabi sa kanya ng utak niya na, "Uy, 'wag 'yan kasi may mga taong masasaktan. 'Pag nalaman niya ni ganito, ni ganyan, ni gano'n masasaktan." Sa kanya hindi, basta ginusto ko. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo talaga, my dear, o sa nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Basta 'pag ginusto niya. Okey. We have here the energy of the Fool card. Gawa ng gawa 'to, paulit-ulit 'to, my dear. Gawa ng mga new beginnings, mga unsure na desisyon, mga palpak na desisyon. Magnenegosyo, papalpak. Gagawin 'to, lagi nag-e-explore siya, 'no? And hindi magandang mag-explore kung in a relationship ka na, dapat single ka. 'Di ba? Dapat 'di ka nag-e-explore. Bakit ka nag-e-explore? May asawa ka na, nag-e-explore ka pa rin. 'Di ba? Dapat, o sige, pwede ka mag-explore. Sabi mo, "Ay, wala na, may asawa na ako, hindi na pala ako pwede mag-explore." Oo, sige, mag-explore ka. Pero not to the point na yung ini-explore mo, 'di ba? Yung mga ginagawa ng mga dalaga at ng mga binata. Kasi paano naman yung partner mo? Paano naman si Libra? 'Di ba? Oh, hindi mo iniisip 'yan. Oh, sasabihin na, sige, magnenegosyo ka. Kinonsult mo ba yung partner mo na magnenegosyo ka? Sinabi mo ba sa kanya na ito ang gagawin ko sa wala, dire-diretso ka na lang, ginawa mo na lang kung ano yung gagawin mo. O kumusta naman si Libra? 'Di ba? Paano naman si Libra? Wala na. 'Di ba? Mananahimik na lang yung tao, magkikimkim na lang ng sama ng loob sa sulok kasi bina-bypass mo ng bina-bypass. At saka pag nagsalita naman si Libra, anong gagawin mo? Susupal pa rin mo, aawayin mo. Di mo pakikinggan. Walang boses yung tao pagdating sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, my dear, high blood din nagkakalma pa ako nito, nagmi-minor pa ako. Tingnan mo naman yung card. The Justice card. Mhm.
Ang taas ng tingin nito sa sarili niya, my dear, grabe. Ang hirap magkaroon ng karelasyon na ganito. Parang nasa kanya lahat ng pasya, nasa kanya ang desisyon. Hindi kayo hihinga. Hindi kayo kakain. Lalo na pag galit 'to. Damay-damay lahat, dear. Damay-damay talaga. Kahit nananahimik, idadamay niya. Naku, 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 naku. Ang hirap dito, hindi siya nakakaramdam ng yung sorry niya, just in case nagso-sorry siya, to the point na inuulit-ulit niya. Hindi totoo, hindi sincere. The Eight of Sword. 'Di ba? Siya ang gumagawa ng problema. 'Di ba sabi ko may pagkamayabang? Siya ang gumagawa ng problema tapos sa bandang huli isisisi niya sa'yo. Eight of Sword energy ng trap card partner is the Five of Pentacles. Pag nagkakaroon na ng problema, nagkakaroon na ng aberya, sino may kasalanan? Si Libra. Siya ang may kasalanan. Siya ang may problema. Kahit na sabihin mo, my dear, na winarningan mo to. Winarningan mo. Hindi ka nga mananalo sa kanya, maski anong gawin mo eh. Wala kang panalo sa tao na to. To the point na wala siyang guilt, hindi siya nagigilty sa mga ginagawa niya, wala na. Kasi bakit? Pag walang guilt ang isang tao, sasabihin niya lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi niya iisipin kung yung mga sinasabi niya ba ay tumatagos sa puso mo na parang mga punyal. Hindi niya iisipin yun, basta sasabihin niya lang yung gusto niyang sabihin, may sasabihin, basta magbibitaw ng mga salita to na hindi mo halos malunok at hindi mo halos makain. At saka to the point na meron siya ditong, I am seeing someone but I'm not ready for you to know about it. Nakikipag-date to. Nakikipagkita to kung kanino-kanino. Nakikipag-flirt to. Hindi ko masabi, my dear, na sila na. Pero nakikipag-flirt to. Kung hiwalay na kayo nitong tao na to, nung nagsasama kayo, nakikipag-flirt to, nakikipag-date to. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, multiple ang nakakausap nito. At ang nakakatakot dito, hindi siya natatakot na malaman mo. Ang sabi niya lang dito, hindi lang ako ready. Pero hindi ako takot. Kasi dapat na nakalagay dyan, I am terrified na malaman mo. Ang sabi niya dito is, I am not ready. Ibig sabihin, humahanap lang siya ng tiyempo. At yung tiyempo na yon is pag nag-caught and the act na. Doon niya sasabihin, syempre wala na, caught and the act na eh. 'Di ba? Hindi siya natatakot. Hindi lang siya ready na sabihin. And most of the time, pag ganito ang sitwasyon, my dear Libra, ang nangyayari dito is nakokot in the act mo. Kaya wala ng choice kung hindi umamin. Kasi kung talaga natatakot yan, ititigil niya yan. 'Di ba? Kaso dahil wala nga siyang pakialam sa nararamdaman mo, 'di ba? At hindi nga siya natatakot sa'yo, okay, kaya ginagawa niya yan. The Ten of Wands. Kinakain na siya, my dear. Kinakain na siya ng ego niya or whatever it is. Ang hirap kasama nito, my dear, kasi para ka nag-aalaga ng bata. Sabi, no, don't do that. Dahil tigas ng ulo niya. Minsan lumalaban pa yung bata. 'Di ba? Para ka nag-aalaga ng bata. Para ka nag-aalaga ng basta bata. Para ka nag-aalaga ng bata. Ganon. Ang tigas ng ulo. Habol ka dito, habol ka doon. Sinasaway mo paulit-ulit. Sasabihin, no, don't do that. Gagawin pa rin. 'Di ba? Hindi mo naman din, hindi, ang hirap paliwanag. Tapusin na nga natin to bago pa tayo magka-alta presyon. We have the energy of the Knight of Pentacles. Ang nangyayari kasi, my dear, para siyang nagbibilang ng itlog. Sa usapin ng pinansyal, para siyang nagbibilang ng itlog kahit hindi pa napipisa. And alam mo naman, my dear, ang kwento tungkol sa itlog, ha? Kung meron kang 10 itlog, bibilangin mo, mag-expect ka, magkakaroon ka rin ng 10 sisiw. Posible, my dear, na yung 5 dyan, hindi talaga mapipisa. Mabubugok. Yun ang nangyayari.
Ibig sabihin, gawa siya ng gawa ng mga bagay, bili siya ng bili, kilos siya ng kilos, action na siya ng action, hindi niya pinag-iisipan, hindi niya sinasangguni sa'yo, hindi niya sinasabi sa'yo kung ano-ano yung pinaggagagawa niya, tapos 'pag pumalpak na, mainit ang ulo. Ang problema pa dito, my dear, gumagawa pa ng mga kabalastugan at kung ano-ano. Na-o-overwhelm siya. Ayan, oh, overwhelm. I am drowning on my own thoughts. Ibig sabihin, yung utak niya, ang dami nang nangyayari to the point na parang gusto niya talaga, pag ginusto niya talaga, my dear. Yun, wala kang magagawa. Okay? And if just in case, nag-aaway kayo na may kinalaman sa third party or cheating, tama ang kutob mo. Ayaw lang talaga niyang umamin, ayaw lang talaga niyang ano, kasi nga ang katuwiran niya, hindi pa ako ready. Kailangan magkahulihan muna bago ako aamin. Hindi nga sinabi dito that I am terrified na mahuli mo siya. Hindi nga sinabi dito. Ang sabi niya dito, I am seeing someone, but I am not ready for you to know about them. Ibig sabihin, more than one. So kung hindi mo pa mahuhuli, hindi magsasabi. 'Di ba? Kung hindi mo pa makikita, hindi magsasabi. Pero paulit-ulit niya ng ginagawa. Paulit-ulit niya ng ginagawa 'yan. Okay? So my dear, bago pa tayo magkaroon ng maintenance sa dugo, tapusin na natin 'to. Okay? So my dear, ito po ang nasagap natin na message energy para sa ating Love Collective reading. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye and take care of yourself.